Hello guys, welcome back sa ating tutorial ng JavaScript. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo naman ma-access yung ibang elements ng HTML gamit ang JavaScript. Tsaka pag-uusapan din natin ngayon yung ibang mga conditional statements na ginagamit sa JavaScript gaya ng if condition, if else, while loop, tsaka for loop. Yan, pag-uusapan natin ngayon yan. Pero bago tayo magsimula, iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe sa aking channel, lalo na kapag bago kayo sa aking channel. Paki-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, at paki-like na rin tong video na ito. Okay guys, start na tayo. Open nyo lang yung inyong mga Sublime text editor. Okay, dito guys, may ginawa akong HTML file na may lamang h1 element sa body na mayroong ID na title, tapos ang value niya is social media, and then mawa ko dito ng unordered list ng value na mayroong tatlong value na ang mga value ay Facebook, Twitter, at Instagram. Ayan, check natin sa browser kung ano yung tsura nila. Yun, ito. Bale, ito yung magiging itsura niya. Ngayon guys, try natin i-manipulate yung mga value nito, yung mga elements na, itong mga HTML elements na to. Try natin baguhin yung itsura nila. Okay, open nyo yung ang inyong console. Para magawa nyo to, right click nyo lang and click nyo lang yung inspect yan. Tapos punta kayo sa console na menu. Okay, dito sa console, dito tayo mag-type ng mga JavaScript code. Pwede tayo mag-type dito tapos i-test natin. Try natin baguhin yung kulay nitong social media na h1 element na to, h1 tag. Para magawa niyan, type nyo lang to, document dot get element by ID. Sa loob nito, sa loob ng kanyang open close parenthesis, type nyo kung ano yung ID na naka-associate dito sa h1 na to. So ang ID niyan ay title. So balik tayo sa Sublime, tingnan natin yung kung title nga yung ID niya. So mapapansin nyo guys, meron siyang ID na title. So iyan ang ilalagay natin doon. Okay, try muna nating baguhin yung kulay niya. Para magawa niya yan, type mo ng style, then dot color equals, gawin natin, sige, red na lang. Yan. Tapos semicolon sa dulo, enter nyo. Yan. So mapapansin nyo, bago yung kulay ng ating social media na title, naging red na siya. Ngayon naman, kung gusto nyong baguhin yung value ng ating title, madali lang yan. So type nyo lang ulit document get element by ID. So title, ang ID niya ay title. Type nyo either HTML, tapos double quote. So dito pwede kayo maglagay ng kahit anong value. Gawin natin social media websites. Yan.
So, sa dulo may semicolon, tapos click nyo ang enter. Yan. So napansin nyo na nagbago yung title ng ating website. Naging social media website na siya. So yan yung kagandahan guys ng JavaScript. Pwede nyo siyang baguhin yung laman ng inyong website gamit lamang yung JavaScript. So yan guys yung gamit ng getElementById. So may isa pang way para ma-access nyo yung ibang mga tag at elements ng websites. Yan naman yung gagamit tayo dito ng query selector. Yan. Gagamit tayo ng query selector. So sa query selector, pwede kayo diyang mag-enter naman ng mga selector. So ano yung mga selector? So balik tayo sa Sublime. Yung selector madalas gamitin sa mga CSS. So, gaya nitong title na may hashtag yung I. Tapos yung class na may dots sa umpisa. Yan. Ito yung mga halimbawa ng mga selector. Pati rin yung mga HTML tag, yan, selector din yan. So balik tayo dito sa ating index HTML. So halimbawa itong H1, so yung title niya, try nating edit. So gamit tayo ng hashtag kasi gagamitin natin yung ID na title dito sa styles.css, kaya may hashtag siya. At dito rin gumagamit tayo ng ID na title. So itong ID na to naka-associate siya dito sa styles.css. Okay, try nating baguhin ulit ang kanyang inner HTML. Gawin natin social lang. Yan lang, social lang. Tapos enter natin. Yun, di ba? Napansin nyo, nabago pa rin natin yung laman ng title gamit ng query selector. So magandang gamitin tong query selector guys, kasi pwede nyo i-combine dito yung iba't ibang gaya ng ID tsaka class, pwede nyo pagsamahin yan, or yung iba pang tags. At tsaka sa query selector pwede nating ma-access yung class naman. Try natin yung class. So sa class, meron tayong class dito na dot na item. So pag class, laging may dot sa unahan. So try natin baguhin yung kulay ng mga item. So style muna, tapos color, then kung anong kulay ang gusto nyo. Gawin natin black na lang. So dito guys, napansin nyo, ang nagbago lang ay yung una, pero hindi gaano halata. Pero yung mapansin nyo, yung bilog na nasa kaliwa ng Facebook ay nagbago yung kulay, naging black siya. So sa query selector, ang unang binabago niya lang ay yung pinaka first item.
So kung babalikan natin tong sa ating source code, merong tatlo rito tatlong li na gumagamit ng class na item. So ang binabago niya lang talaga guys yung first item. Try naman natin guys na i-access yung tag. So diba, or i-access natin yung ID, itong ID na list. Tapos try natin ma-access yung value ng unang li. So dito tayo magsimula sa ID, unang ID gamit ng UL. So ang ID na gamit niya ay this. Lagyan natin ng hashtag. Tapos yung anchor element, yan diba? Kasi sa li meron siyang anchor element na ginamit dito. So tapos dot inner HTML. So mapapansin nyo, yan. So nakuha natin yung laman nun. So yun ang laman nung anchor element ay Facebook. Yan. So nalista natin. Tandaan nyo guys, kapag magko-combine kayo, tapos hindi sila nasa isang element, yung mga tag na yun, I mean gaya nito, so magka-separate siya, yung list, yung UL na may ID list, so naka-separate siya rito sa anchor. So pag ganyan, lagi nyo nalagyan ng space, yan. Pero halimbawa dito yung li, pag kinombine ko naman siya sa class na item, hindi nyo kailangan gumamit ng space tulad nito. Refresh muna natin yung page, ulitin natin. Query selector, tapos yung li na tag. So dito sa loob ng li gumagamit siya ng class na item. Pag ganyan guys, so pwede nyong type dito yung pangalan ng class dot item. So magkadikit lang sila, dot inner HTML. Yan natin, yan. So nakuha natin yung laman nun. So ang laman niya yung Facebook na nasa loob ng anchor tag. Yan. Pag gusto nyo naman makuha yung word na Facebook lang, walang kasamang mga anchor tags, so pwede kayong gumamit dito ng text content. Yan. Sakit na. Ayun guys. So nakuha lang natin yung value na Facebook dahil gumamit tayo nitong text content. So yun yung kaibahan ng inner HTML din tsaka text content. Pag text content, yung lang, mismong value lang, walang kasamang mga other HTML element. Yun yung pagkakaiba ng inner HTML tsaka text content. Kaya tinawag itong inner HTML kasi pwede niya isama yung ibang mga other HTML tag. Unlike dito sa text content, yung text lang talaga, yung pinaka-content lang talaga ang i-return niya. Okay, ngayon naman guys, pag-uusapan natin is about mga conditional statements. So may papakita ko sa inyo yung website. So dito tayo mag-test ng ating mga JavaScript. Itong repl.txt
IT na yan. REPL. Yan. Ito yung pronunciation nila dyan. REPL.IT. So dito guys, pwede tayong mag-test ng ating mga JavaScript code. So click nyo lang yung start coding. Hindi nyo naman kailangan mag-sign up dito. Pwede kayo agad mag-code kaya hindi kayo member. So piliin nyo lang dito yung JavaScript. So ayan, marami siyang language na supported. Ayan. Hanapin natin JavaScript yan. Click yung create REPL yan. So magkakaroon kayo ng ganitong window. So dito guys sa index.js na to, dito nyo ilalagay yung mga JavaScript code nyo, at dito sa right side dyan nyo makita yung mga result. Halimbawa type tayo alert natin kung anong lalabas niya. Hello. Tapos click nyo lang yung run na button. Yun, so nag-run siya, diba? Dinisplay niya yung word na hello. Wala lang lumalabas na pop-up dito. I-display niya lang yung result. So pag-usapan na natin yung unang conditional statements. At ito ngayon guys, itong if statement. So ito yung kanyang syntax. If tapos meron siyang condition na nasa loob ng open close parenthesis, tapos merong curly braces. Tapos sa loob ng curly braces na yan, doon yung ilalagay yung mga code nyo. Mag-execute lang yon once na yung condition na nasa if condition nyo ay true. So boolean tong kailangan natin gamitin dito, mga boolean variable or expression. So test natin yan. Okay, try natin. So gumawa tayo ng sample variable, kunyari x equals to 3. Yan. Semicolon. So mag-create tayo ng variable na x na may value na 3. So tapos sa baba niya type natin yung if condition, open close parenthesis, tapos sa loob ng open close parenthesis na to, dito natin nalagay yung ating expression na if x is equals to 3. Yan. Tapos yung curly brace. Yan. So mag-console.log tayo rito. Log. So nakita tayo dito na success. Yan. So ang ibig sabihin nito guys, if yung x ay equals sa 3, di-display niya tong word na success. So run natin. Yun, lumabas yung word na success kasi yung condition na x is equals to 3 ay true. So to guys, na nakikita nyo yung tatlong equal signs, ang tawag dyan ay equal to na operator, comparison operator. Mamaya papakita ko sa inyo yung iba pang klase ng mga comparison operator. So ito yung madalas gamitin, itong equal to. Yan. Paano naman kapag hindi true yung value ng condition na to, naging false siya? So doon papasok yung isa pang conditional statement na if else condition.
or yung if else statement. So halos kapareho din to ng if, meron lang siyang dinagdag dito na else. So sa else dito nyo ilalagay yung code na mag-execute kapag yung condition ay naging false. So try natin yan. So dito guys, type nyo else, tapos curly brace na. Yan. Maglalag ulit tayo sa pamamagitan ng console.log. Type natin dito ay failed. Yan. Run natin. Baguhin muna natin tong value ng condition na to. Gawin natin 4 para maging false yung value, para mag-execute tong else statement na to. So run natin, click nyo run. Yun, mapapansin nyo lumabas tong word na failed. So nag-execute siya. So yan guys ang if else statement. So may isa pang statement, yung else if statement. So ito yung kanyang syntax. So ito yung guys, meron lang siyang dinagdag na else if sa gitna nitong if tsaka else. So meron ka na ditong dalawang condition, meron ka ng condition 1 tsaka condition 2. So kapag hindi nag true yung condition 1, ang next niyang i-check yung condition 2. Pag ito naging true, i-execute niya yan. Pero kapag walang nag-true sa dalawang condition, mag-execute naman yung else na mga code. Kung ano yung code na nasa loob ng else na block. Okay, try natin to guys. So dito, dagdag na lang tayo. Dagdagan natin ng isa pang if condition. Else if. Yan. Magdagdag pa tayo ng isa pang condition. Ito, equals to 3. Maglalag tayo. Pag ang x ay equals to 3, maglalag tayo dito na okay na lang yan. Okay yan. Run natin. Tingnan natin kung ano magiging result. Yun. So lumabas yung word na okay. So nag-run tong pangalawang condition natin. Ito yung nag-execute. Kasi yung first condition hindi to naging true. False yung value niya na. Pero yung pangalawang condition, ang result nito ay true kasi yung x ay equals to 3 talaga. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung isa pang klase ng loop, ang while loop. Yan. So madalas gamitin tong while loop na to. So sa while statement na to or sa while loop, ito lang while, tapos yung condition, then may curly braces. Sa loob ng curly braces na yun, doon nyo ilalagay yung code nyo na lagi mag-execute habang true yung conditions. So magpapaulit-ulit siya. So try natin to. Burahin na natin to. If condition na. May tayo ng while loop dito. So dito naman gawin natin while x
less than 10. Ito guys, itong operator na to ay tawag dito ay less than. So sa loob ng curly brace, ito natin nalagay, magdalag tayo. Console.log. Ilalag natin yung value ng x. So gagamit tayo dito ng concatenation. Iko-concat natin yung variable dito sa word na to, sa value of x is yan. So guys, dito sa while loop, tandaan nyo lagi, dapat sa dulo ng inyong while statement, lagi nyong gagamitan ng increment or decrement, depende sa condition nyo. So dito guys, yung x dapat mag-increase siya by 1. So gagamit tayo dito ng increment. Yan. So ito yung while loop natin guys. So ibig sabihin nito, while habang yung x ay less than 10, mag-execute tong code na to. I-display niya yung value ng x. Ano ang value ng x? Ang x is equals to 3. So gawin natin tong 1 para magsimula tayo sa 1. Yan. So ang value ng x ay 1. Pag na-reach niya tong dulo, yung value ng x ay magkakaroon ng plus 1 pa siya. Magka plus 1 siya, so magiging 2 siya. Then aakyat siya ulit sa taas at iraran niya ulit tong statement na to. Yung x is less than 10. I-check niya kung less than 10 pa rin ba. Kapag less than 10 pa rin siya, i-display niya ulit to. Iraran niya ulit to. Yung code na to. Hanggang ang value ng x ay maging 10. So kapag naging 10 yung value ng x, hindi na mag-run to kasi false na yung value na hindi na true. So try natin. Execute tong while loop. So ayan guys, nakita nyo, nag-run ng 9 times tong while loop natin, yung ating while statement. So tinawag, so habang ang x ay less than 10, lagi mag-run tong console.log. So nakita nyo, nag-run siya. Ang unang value ng x ay 1 hanggang naging 2, naging 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So pagdating sa dulo na kung saan naging 9 yung value ng x, so nag plus 1 siya, so naging 10 na siya. So pag run niya ulit nito, nakita niya na hindi na siya less than 10, so hindi niya na in-execute to. So huminto na siya, lumabas na siya sa while loop na to. Doon na nagtatapos yung while loop na in-execute natin. So ingat lang kayo sa while loop na to guys. Dapat sa dulo laging merong increment or decrement kayo. Lagi nyo dapat make sure na dapat huminto yung loop na yan. Kasi kapag yan hindi wala kayo nilagay ng mga increment, decrements, so lagi lang yan magra-run. Habang true to, yung value ng condition, lagi siya mag-execute. So possible na bumagal yun ang inyong application o kaya biglang mag-crash yung application nyo, pati yung server nyo kapag pinabayaan yung mag-run tong while loop. Kasi pwede kayo maubusan ng memory yung inyong server or mga computer nyo. Okay, next pag-usapan naman natin ang isa pang madalas gamitin ng mga loop or statement, ang for loop. So eto guys, ang
syntax ng for loops. So sa umpisa merong for, tapos meron siyang open and closed parenthesis. Sa loob niya meron siyang tatlong statement na separated by semicolon. May statement 1, statement 2, statement 3 sa loob. At meron siyang curly braces. Tapos sa loob ng curly brace na yan, nandun yung block of code na execute niya. So, try natin tong for loop. Kung paano ba ito gamitin. Burahin ko na to. Ayan. Type nyo lang for loop. Okay, so next curly brace yan. So sa for loop mayroong tatlong statement separated by semicolon. So yung unang statement natin, dito nyo i-declare yung variable. X is equals to 1. Yan. Tapos may semicolon. Yan yung unang statement. Pangalawang statement, andito yung condition. X is less than 10. Separated by semicolon. Tapos sa pangatlong statement, sa statement 3, dyan yung lalagay yung mga increment or decrement. So i-increment natin yung value ng x by 1. So gagamit tayo itong increment x++. Then sa loob naman ito, dito natin nalagay yung code na mag-execute. So gagawin ko, halos kapare din ng while loop. Maglalag tayo. Ilalag natin yung value ng x. Yan. So yan guys, ito yung for loop natin. Try natin itong i-execute. So nag-execute siya. So halos kapareho lang siya ng while loop ng ginawa natin kanina. Sa while loop, 'di ba, meron sa dulo, merong increment tsaka decrement sa dulo. Dito sa for loop gumagamit din siya noon. Sa pangatlong statement 'yon. Tapos yung second statement, yun yung condition. And then yung first statement, doon yung ini-initialize yung variable niya. Try naman natin baguhin to. Try natin mag-start tayo sa 10. So yung value ng x ay 10. Ayan. Tapos itong condition natin, baguhin natin. Baguhin naman. Gamit tayo ng greater than 1. Ayan. Tapos dito sa x, sa ating third statement, gamit tayo ng decrement. So babawasan natin yung value ng x by 1. So dito, magkaroon tong for loop na to habang ang x ay greater than 1. So run natin. Yun. So napansin nyo, nag-execute siya. So sa unang pag-execute niya, ang value ng x ay 10. Tama. Tapos sa pangalawang pag-run niya, nag-decrement na yung value ng x. So ang value ng x natin dito ay magiging 9 na. So yan, naging 9 na siya. Sa pangatlong run, nag-decrement siya ulit ng by 1. So naging 8 siya. So 8 is still greater than 1. So mag-execute to. Yan. And so on. Hanggang siya umabot siya rito sa dulo. Kung saan ang value ng x ay 2. At dahil 2 na siya, nag-decrement siya by 1. So ang value ng x natin ay 1. So x ay equals to 1. So hindi na siya greater than 1. So equals to 1 na siya. So hindi na siya mag-run. So doon na siya huminto. Dito sa value x is equals to 2. So ayan guys, pakita ko pala sa inyo yung mga sample ng mga comparison operator. Eto yan, yan.
merong equal to, at merong equal value and equal type. Ito yung ginamit natin kanina, yung equal value and equal type. Yan. Tapos meron pang not equal value, greater than, less than. To ginamit natin to. Ito. Tapos meron ng greater than or equal to. So dito madali lang naman to. So, less than at panghuli yung less than or equal to. Try natin tong gayahin tong greater than or equal to. Paano siya gamitin? So sa code natin, gawin natin tong greater than or equals to. Ibig sabihin kapag ang x ay greater than 1 or equals to 1, dapat mag-run pa rin tong console log. So run natin yan. Yun. So napansin nyo guys, nag-run na siya. Sa dulo, meron nang lumabas na value of x is equals to 1. Kasi lumabas yan dahil nilagyan natin ng equal sign. Ginamitan natin ng greater than or equals to na sign yan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung kaibahan ng yung dalawang equal sign tsaka kumpara sa tatlong equal sign. Kunyari, tayong variable na x is equals to 1. Gamitan natin ng if condition. Yan. If x is equals to 1, yan, console di-display niya yung hello. Tingnan natin kung ano mangyayari pag nirun natin to. So di-display niya. Paano naman kapag ginawa natin tatlong equal sign yan? Madi-display pa rin kaya yung word na hello? Check natin. So, yun. So hindi niya na di-display, di ba? Kasi yung condition natin dito, yung x is equals to 1, kino-compare natin siya sa data type na number talaga. Yan. Ang data type ng variable natin dito ay string. So kapag gumamit kayo ng tatlong equal sign, chine-check niya pati yung data type. Dapat pareho sila. Pero kapag gumamit kayo ng dalawang equal sign, hindi niya chine-check yung kung ano yung data type. Ang i-check niya lang kung ano yung laman ng string. So nakita niya 1 dito. Nakita niya 1 saka 1 to. So pareho. Hindi niya chinek yung data type. Kung pareho sila. Kung pareho ba silang number. Dapat kasi parehong number. Pero to string type to eh. String yung data type niya. So hindi sila pareho. String tsaka ito number. Nasa loob ng condition. So yung x ay string. Tapos kinokompara niya sa number na 1. So dahil gumamit siya ng dalawang equal sign, ang result niyan ay true. So mag-run pa rin yan. Yan. Kita nyo nag-run, di ba? Yan yung kaibahan nila. Nung dalawang equal sign tsaka tatlong equal sign. Yung equal to na yan. So yan guys. Tandaan nyo yung mga tinuro ko sa inyo. Lalo na itong mga conditional statement na to. Kasi magagamit nyo rin to sa ibang mga programming language. Kasi ito yung mga importanteng mga topics kapag nagpo-program. Kaya itong mga conditional statement, i-practice nyo to lagi para mabilis nyong maintindihan at matutunan. Kung naguguluhan pa kayo, okay lang naman yan. Basta once na nag-practice kayo, doon nyo palang mas maiintindihan tong mga
itinuturo ko sa inyo. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung video na ito, please give me a like and also don't forget to subscribe to my channel. See you sa mga next tutorial ko.